sinasabi ko na hanggat hindi natin ina-address yung sistema na yan, kinakailangan mapalitaw natin sino ba yung mga proponent na yan. Bakit ba nagkaroon ng allocated? Ba't nagkaroon ng leadership? Ba't nagkaroon ng program? Bakit may diferensya yung NEP at saka yung GAA? Ikaw ang nagsimula ng investigasyon na ito, pero di mo sinasagot kung bakit hinayaan mo na salaulain ng Kongreso ang 2023, 2024 at 2025 GAA. Sa halip Sige na! Ulitin na natin. One people, one voice, one Philippines! Ay, alam mo, mas maganda kung mas malakas. Ulitin natin ha. One people, one voice, one Philippines! Siyempre, ang husay nyo, palakpakan po na may kasamang sigawan. And welcome to the People's Indignation Rally. sa nakalipas na patuloy na nalulubog sa malaking bahagi ng Pilipinas sa tuwing bumubuhos ang ulan. May ng pamilya ang nawalan ng tahanan, marami ang nawalan ng kabuhayan, at bilyon-bilyong pisong halaga ng ari-arian ang nasira. Ngunit kasabay ng pag-apaw ng tubig ay ang pag-apaw rin ng isang tanong. Nasaan ang bilyon-bilyong pisong inilaan para sa flood control? Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Sa mga nakaraang State of the Nation address, ipinagmalaki ng Administrasyong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang libu-libong flood control projects na ipinatupad sa iba't ibang panig ng bansa. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ngunit nang muling bahain ng maraming lugar, nagsimulang kwestiyonin ng publiko kung naging sapat at epektibo ba ang mga proyektong ito. Matapos ang malawakang pagbaha, iniutos ng Pangulo ang pagsisiyasat sa mga flood control projects at bumuo ng isang Independent Commission for Infrastructure upang suriin ang mga implementasyon ng mga ito. Ayon sa Malacanang, layunin nitong tiyakin ang pananagutan. Ngunit ayon sa ilang kritiko, tila inunahan ng administrasyon ang pagsisiwalat ng issue upang maipakita na ito mismo ang nangunguna sa investigasyon. I'm the one who exposed all of this. Yung iba, kuning-kunin lang. Ito yung sinasabi ko na hanggat hindi natin ina-address yung sistema na yan, kinakailangan mapalitaw natin sino ba yung mga proponent na yan. Bakit ba nagkaroon ng allocated? Ba't nagkaroon ng leadership? Ba't nagkaroon ng program? Bakit may diferensya yung NEP at saka yung GAA? Ikaw ang nagsimula ng investigasyon na ito, pero di mo sinasagot kung bakit hinayaan mo na salaulain ng Kongreso ang 2023, 2024 at 2025 GAA. Sa halip na sagutin ang tanong kung bakit nagpapatuloy ang matinding pagbaha sa kabila ng malaking pondo, may pinagtatakpan nga ba ang gobyerno nito? Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, how can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Umabot ang usapin sa Kongreso at Senado. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung buong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos, Martin Romales na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kasabay nito, lumutang ang iba't ibang aligasyon. May mga ulat ng overpricing, may mga proyektong sinasabing substandard, may mga aligasyon ng ghost projects, may mga tanong tungkol sa papel ng iilang opisyal ng DPWH at ng ilang mambabatas sa paglaan ng pondo at pagpili ng mga kontratista. Habang nagpapatuloy ang paglilihis ng usapin ng pinakamalawak na korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas, ang ordinaryong Pilipino ang patuloy na nagdurusa. Taon-taon ay bumabalik ang baha. Taon-taon ay nananatili ang problema. At taon-taon ding bumabalik ang parehong tanong.
Nitong Hulyo lamang, may ilang nagpahayag ng pagkadismaya sa mga kilos protesta sa EDSA dahil nagdulot umano ang mga ito ng trapiko. Ngunit para sa marami, ang mas malaking suliranin ay hindi ang ilang oras na pagkaantala sa lansangan. Ang tunay na kalaban ay ang mga kalsadang hindi madaanan dahil sa baha. Hindi ang trapikong dulot ng mga nagpoprotesta, kundi ang trapikong dulot ng mga proyektong pinaglaanan ng napakalaking pondo. Ngunit patuloy na kinakwestiyon ng publiko kung naging epektibo ba ang mga ito. Pwede kayo mamay-pay kahit Marami pa rin kayo tanong ang naghihiwalay kawalan, tanggap na saan napunta ang pondo na dapat sana natulog sa Babatuan de la Cruz na patas ng malaman araw-araw. Sino-sino ang mga nakinabang at nagpasasa sa kamanbayan? Sino ang mastermind? Sino ang dapat maluwa? I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Sapagkat sa bawat pamalik ng bahay, hindi ang patuloy ang pananawagan ng taong bayan para sa An uprising band from Sony Music Philippines. Ladies and gentlemen, palakpakan ko Next Tone! unti-unti na pong dumadami yung tao, no? Dito. So, start alas 2 pa naman, no? Nandito na si Tatay Rani. Yan. Mga kilalang personalidad. Yan na, ito, pumuti na. Dami na, oh. Parami na ng parami ito. Tuloy-tuloy na ito, mga kababayan, no? Yan. Yan. So, hindi halita na yung init ng araw. No? Ayan. So, halo-halo na yung nakikita natin dito na nakikipaglaban, mga kababayan, no? Mayroon na tayong mga kababayan na mga jinse, mga kabataan. Ayan, no? Ayan, nandoon na sila sa tapat ng street. Doon. Dito po ito sa sa may liwasang Bonifacio. At nakikita po ninyo yung background natin dito. Ito yung dating post office. Ayan, oh. So ito po yung nakikita natin dito sa may liwasang Bonifacio, no? At patuloy na dumarating yung ating mga kababayan, no, na dito sa na ito, pagtitipon na ito. Ayan si at nakikita rin natin dito ng ating Pastor, good morning. Ayan. Yan yung mga kilala mga personalidad, no? Asa natin magsasalita mamaya. Ayan na, nagbibilad na yung mga ilang vlogger, nandiyan na sila, oh.